We're finally back here kung saan tayo nakatira. And it was been a busy weeks for us. I think we were in Victoria for like 2 weeks. And then we had to do some trainings. And ngayon nga sa video natin, I'll tell you, right now we have 2 businesses here. The first one is actually related to international students kasi tayo ay nagsimula sa pagiging international student and I've been running it for almost 5 years now. And now we just started a new business and that is, wala nyo, of course, cleaning business. Bakit ko ba napili ang cleaning business? Sa dami-dami ng mga businesses na naisip natin, bakit cleaning ang ating naisip? Baguio or something? Oh my God. Beautiful. Guys, sa sobrang dami ng businesses na na-try natin dito sa Canada, hindi ko na mabilang yung ilang beses na ba tayo nag-try at nag-fail. Pero, yung pating guys, hindi tayo sumusuko, ba? Diba? So, yung una kong tinry na business dito, kami ni Felix, yung aking partner, nung international student kami, is nagbenta kami ng mga, ano ba yung woodwork? Yung parang blanket ladder. Yan, nagbenta kami yan. Hindi rin siya nag-work kasi sa gig lang namin siya. Kumaga, mahirap siyang gawin. Man ako, karpintero, no? So, talagang tinry lang namin. And may bumili din naman siya, pero hindi namin siya natuunan ng pansin. Wala kaming oras during that time. And then, yung sunod na business naman na ginawa namin, mostly ako, is yun na, yung SLE na yung ginawa natin. And so far, nag-work siya guys. Until now, we're up and running pa rin ng SLE. And I've been very, very blessed and grateful kasi sobrang laking tulong ng SLE sa akin. Na I quit my job in 2020. I think that was 2021. Yung in-start ko yung business na yun, walang masyadong kapital. Basta camera lang, boses ko, knowledge ko, diba? And also, I set up a simple website. Yan, dyan ako nagsimula. And then yun, nagtuloy-tuloy na siya. Ngayon, may app na rin tayo. So yun yung business natin right now. And after nun, nagtatry ng iba't iba pang business. Kasi nga, gusto natin ng maraming sources of income. Hindi lang tayo nakaasa sa isa. So ito na nga, no, marami pa tayong tinry. Yun nga, no, una nating naisip, syempre, di ba, pag Pilipino, pagkain, okay? Kasi dito sa lugar namin wala masyadong makain. Sabi ko, it's good to have a food business here. Pero guys, hindi siya madaling gawin. Kahit na, alam mo yon, okay, merong potential, pero malaking kapital ang kailangan ninyo. So, isa sa naging struggle ko sa food business ay yung sobrang higpit talaga nila dito. Hindi siya katulad sa atin na pwede lang sa kanto magtayo ka na ng karinderya, okay lang. Dito hindi pwede. Very regulated ang food. Kailangan mo magpa-approve. Health and safety. Food safety. Kailangan mo ng ganon. And then, depende pa, ano ba yung isi-serve mo na food? I-deliver mo ba yan? Yung ganon, kailangan gagawa ka ng mga parang policy. Ganyan. And then, ilang sink ba? So, kung walang sink yung lugar kung saan mo isi-set up yung food, then kailangan mo mag-hire ng plumber. So, kailangan mo ng 3 sink, di ba? 3 compartment sink ang tawag nila. So, sobrang ang hirap. Sabi ko, gusto kong kumain pero ayoko ma-stress sa food. And isa siguro na nagpaayaw sa akin sa food is pagka-holiday siguro. Parang feeling ko wala akong magiging bakasyon. Parang feeling ko, parang ma-stuck na ako dun sa business na yun. Again, it's not for everyone. Kung may something na gusto nyo talagang gawin, go. Pero sa akin, nung winay ko yung option ko, sabi ko, hindi ko naman sobrang passion yung food. Pero hindi ako willing i-give up yung time ko para dun. So yun yung sobrang nagpaayaw sa akin. Yung matatayad ka dun sa oras mo, doon sa business mo. Hindi ka pwedeng pag-alagala lang, kailangan nakatuto ka dun, di ba? And then, syempre, hindi na natin tinuloy yung food. Yung next na binalak na natin gawin is syempre search na tayo sa YouTube. Magandang business na recession-proof ganyan. Kasi isa sa tinamaan sa nung during pandemic yung food business. At maraming fail sa
food business, di ba? So, gusto ko recession-proof. And sabi nila, pag daw nag-laundromat ka, recession-proof daw yun. And then, kumbaga, pagka pinuwesto mo siya sa mga big cities, malaki din ang kinikita sa laundromat. Eto na, nag-search na ako, no? Kala ko ang dali lang, laundry lang naman, maglalaba lang naman eh. Mahirap pala, guys. Number 1 na natutunan ko sa laundromat is mahirap gawin siya from scratch. Kailangan bibili ka ng laundromat. Kasi kung gagawin mo siya from scratch, mahal magpagawa. Lalo na kung gagawin mo siya sa isang lugar na hindi mo naman pagmamayari yung lupa. Kasi mag-hire ka doon ng plumber, mga electrician, di ba? Tapos yung HVAC pa. Ang dami, guys. As in, yung iba gumagastos ng 1 milyon. So doon ko na-realize na parang, okay, recession-proof nga siya. Pero ayoko naman, alam mo yun, gumastos ng 1 milyon, no, 200,000 or 300,000 sa isang business na I'm not sure kung talaga manggigita to. So ako, dalawa yung iniisip ko. Number 1 is, hindi dapat ako ma-stress dun sa business na yun, sa pag-run ng business. Dapat na iiwanan ko. Kaya gusto ko yung laundromat, kasi pwede mo yung iwanan. And number 2, yung business na maliit lang kapital. So, kaya hindi naging okay yung laundromat sa akin, kasi malaking kapital yung kailangan ko. We got our perfect tree! Yan na nga, we have our Christmas tree! Finally. Okay, we'll check out the right and then we'll go back. So, doon na nga, no, na-realize natin, okay, hindi to pwede. Hindi pwede ang food, hindi pwede ang laundromat. Diba? So, doon na natin naisip, guys, yung cleaning business. Paano ko ba ito nahanap? Actually, napag-uusapan lang namin to ng kaibigan ko na sabi ko nga, ay, maganda tong cleaning business, ganyan-ganyan. So, sabi ko, okay, may kakilala siya na cleaning business dito sa Canada. Mga 5 years din siya nag-cleaning business, ganyan. Siyempre, in-interview na namin, no? And then, dun ko nalaman na, okay pala siya. Okay siya. Kasi, hindi ganun kalaki yung kapital. And then, pwede mo maiwanan. Kasi, with, doon sa isang business ko, with SME, very, complicated. Kasi dapat may alam ka at least kahit paano sa immigration. Di ka pwedeng basta-basta ka na lang mag-a-advise or di ka pwedeng basta-basta ka na lang nag-a-advise ng program na hindi naman pala eligible for PGWP. So, kailangan ng skills doon. Pero sa paglilinis, although hindi siya, kailangan ng skills sa paglilinis, pero hindi siya kasing komplikado ng isang business ko. So sabi ko, okay itong business ko kasi pwede ko siyang maiwanan. Pwede ko siyang maiwanan sa isang tao. Isa siguro sa sobrang nagustuhan ko sa cleaning business is hindi ganun kalaki yung kapital and recurring revenue siya. So pagka nakakuha ka na ng kontrata, i-maintain mo na lang yun, diba? So unless ginawan mo ng problema yung kontrata mo, so walang recurring revenue. So yun yung gusto ko, yung recurring revenue. Kasi with SME, I have to like grind every single month para magkaroon ng estudyante. Pero yun nga, no, yun yung nagustuhan natin. I think yung biggest challenge lang sa cleaning is yung tao. Taong mapagkakatiwalaan. Diba? Pero yun nga, dadalhin ko kayo sa journey ko, guys. Sa business natin, sa bagong venture natin. So far, yun ang ganap natin sa life.